Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po yung umaga dito sa atin sa Pilipinas. Alas 10:30 ng umaga. Papunta po kami ng shipping lines kasama si Madam Rax. Hi Madam Rax. Gising po pala. Punta tayo guys sa shipping lines na ating padalhan ng ating griller. Kasi tapos na yung dalawang griller na order ni Sir Joe sa Kainta and then kay Sir Johnny Mangaba ng Isabela. So kukunan natin ngayon kasi once a week lang yung biyahe ng barko. Ano kasi siya, naka-containerize siya. So once a week lang ang biyahe. Galing dito sa amin, magbiyahe ako ng mga almost 1 hour. So yung griller natin, pagdating doon sa pier, ilagay na doon sa loob ng container. So safety po, hindi tayo maproblema. Marami na tayong napadala dyan sa Luzon. So as I said, itong ating package, yung nag-avail sa package, free po ang ating shipping from Cebu to Nabotas. So sagot ko yung shipping papunta dyan sa Nabotas City, and then kukunin nyo na dyan sa Nabotas. Hindi po mahirap kukunin kasi hindi naman sa pier, nasa office lang nila. Since naka-van siya, naka-containerized van, sila mismo galing doon sa pier, kukunin nila, dalhin dyan sa office nila, tsaka alisin doon sa van. So balik kung kuha kayo, walang problema dahil meron naman silang coordination. Pagdating pa lang sa Manila ng ating karga, nagtitext sila sa atin, kayo mismo, and then ako, titext nila na yung cargo natin ay nasa nasa yarda na nila, pero huwag muna kayong pupunta doon kasi mag-advise din sila na nakuha na sa van yung karga natin at ready for pick up na. So hintayin nyo lang yung nila, yung message nila dyan sa text, kasi nakalagay naman doon sa bill of lading yung pangalan nyo at saka yung number. Kaya pagdating doon, message nila kayo na nandito na, and then wait na lang tayo kung kailan natin i-pick up. Ganyan po ang procedure natin sa ating griller dyan sa Manila. So huwag kayong mag-alala, hintay lang kayo kasi nga dati kasi nila from Cebu mag-iskala sila na Cagayan de Oro City, and then bago sila pupunta ng Manila. So medyo may pinakamatagal siguro 5 days or 7 days hanggang maalis na sa container van. So hintayin nyo lang yung mga advices nila. Ganon yung procedure natin sa pagkuha ng ating griller. For the meantime, mag-touch tayo ng isang topic about sa nabanggit ko sa vlog Sir Buddy, yung tungkol sa backward integration. So ito, applicable ito sa mga bagong subscribers natin, lalo na mga subscribers na Sir Buddy din, na mga farmers. So actually itong negosyong itong ating lechon manok ay good for ito para sa mga na mayroong mga farm dyan, lalo na mayroong mga farm tourism, yung nagbigay ng accommodation, di ba? Yung mga mayroong nagpakain sa mga bisita. So pwede itong ating lechon manok business para yung mga produce nyo dyan sa inyong farm, like pabo, yung manok na broiler, lahat na native chicken, pwede nating timplahan sa ating injectable solution. So pwede rin kayo nating magiging partner sa mga natin. So kung dyan kayo sa farm nyo, kahit pa konti-unti lang naman yan, pwede kasi hanap-hanapin nila yung panlasa ng ating produce dyan sa farm. Kasi meron naman tayo, di ba, karamihan natin sa mga produce, sabaw, ang hirap maglitson kasi nga wala tayong gamit. Pero kung ma-avail kayo sa ating package, yung mga produce nyo, mga native products like
pabo, yung mga native chicken, pwede nyong lilitsunin using our injectable solution. So napakaganda yan dahil kung halimbawa na ano na yun, nasanay na kayo or everyday maging menu na yan sa inyong accommodation, kasama na yan sa menu, maganda na yan, mga ilang pirasong lechon manok maluluto nyo kasi mayroon na kayo agad-agad na gamit, hindi na kayo mga problema sa supply. So kung paramihan din, itong kasing backward integration, itong ginagawa natin ay di ba yung karamihan sa problema sa mga farmers, mayroon silang mga produce, mayroon silang mga native chicken, mayroon silang mga native pigs, mga baboy. Ang problema nila doon yung pagbinta. Kasi nga wala silang power na magkaroon ng magandang presyo. Dahil nga pinapadaan pa nila sa mga middleman or yung basta middleman. Yun ang number one problema ngayon sa mga farmers. Kahit na meron silang produce na native chicken, ganun pa rin magiging mura yung binta nila dahil nga ibinta nila doon sa mga retailer. Kumbaga hindi talaga yung end user. So napakaganda po kung mayroon kayong produce and then mayroon kayong sariling market. So halimbawa ngayon mayroon kayong mga produce na native chicken. Ang ginagawa nyo pag dumami na, binibinta nyo doon sa bagsakan or doon sa may mga dealer. So nagkaroon ng middleman, so kaya doon kayo nalulugi dahil lalo na kung mura yung binta. Ang gagawin natin, susolusyon natin yan, gagawa tayo ng retailing shop o retailing station. Ano ba ito? Katulad ng ating lechon manok. Halimbawa kung mayroon kayong mga produce ng native chicken, magiging menu nyo yan sa inyong mga resort, sa inyong mga farm resort. So pwede kayo magluto ng lechon manok per order ng mga customers. Madali lang gagawin. So yan na, makaano kayo ng magandang presyo. And then isa na rin yan sa magiging come on doon sa inyong mga menu dahil nag-serve kayo ng lechon manok. Kasi madali lang gagawin kasi meron tayong sistema kung paano yan gagawin. So hindi na kayo mahirapan na maglechon sa timpla kasi mayroon na tayong panimpla. So hindi na kayo maproblema. Number 2, solusyon dyan ay kung sa palengke, umaga dyan sa farm nyo, pwede naman kayong gagawa ng pwede kayong mag-serve ng mga fresh. Yung fresh katay na chicken. Kasi pag live nga talaga mura dahil binibinta nyo doon sa mga dealer. So pwede kayo mag-serve ng fresh. Sabihin nyo lang sa mga customers na pwede tayo mag-serve ng fresh, pero on the spot katay. Pwede nyo ipauso na katayin yung manok on the spot. Order sila halimbawa yung dadalhin nila fresh, or pwede yung on the spot na nakita nila bago lang namili sila tapos katayin nyo tapos lilitsunin. Pwede yun, maganda kasi yung dating dyan na talaga yung fresh talaga yung manok na pinaulam nila, like native chicken. Mag-order sila ng buong chicken na sabaw. So, pwede yun. Pag-order, kadaga dyan, katayin. Mayroon tayong procedure kung paano katayin, napakadali yan. Magkatay ng manok. 10 minutes lang, tapos na. Pwede na yan, magkaroon kang sabaw na i-serve doon sa yung mga customer. So, ganun guys yung procedure sa backward integration. Kumbaga pang lang yan, pang small for small business lang yan. Pero kung pang maramihan, ang hirap mag-dispose kaya ng maraming manok na wala kayong customer. Kumbaga, nag-alaga kayo dyan sa farm nyo ng broiler or native chicken, basta lang kayo mag-alaga, pero gagasto din kayo dyan sa feeds lalo na kung broiler. So, basta lang maparami nyo. Pero pagdating ng panahon, pag dumami na yan, sa pagbinta, nahirapan na kayo dahil nga wala kayong market. So ngayon, doon nyo na mapansin na talagang lugi pala ito kung marami tayong alagaan tapos wala tayong market dahil nga mapunta doon sa mura. Kakatayin nyo lang para sa sariling consumption. Tapos pag na kayo, parang naumay na palagi nagkatay, wala na kayong magawa kung ibenta. Ang problema nyo ngayon kung saan nyo ibenta. Kasi nga wala kayong market. Mura yung mura na baga meron kayong market, mura dahil nga dealer. So yung ginawa natin, itong setup natin na meron tayong mga lechonan.
Halimbawa kayong mga farms dyan na malalaki, lalo dyan sa Luzon, mayroon mga sarili-sariling mga farm eh. So kahit capacity ka pa ng 1,000 or 2,000, ito na yung sagot or solusyon. Pwede kayong makipag-partner sa atin, and then gagawa kayo ng ilang outlet ng lechonan dyan sa area lang nyo, chain of lechonan, and then yung harvest nyo doon sa inyong yung broiler chicken, yun na ang ibenta nyo sa ating lechon house. Advantage yun dahil wala na kayong problema doon sa inyong farm, magamit nyo yung mga mga farms nyo dyan na nakatingga na dahil problema kayo noon na hindi kayo makabenta. Ngayon pwede nyo na gawin nyo na lang, gagawa kayo ng mga chain of lechon manok outlets, and then pag dumami na yung outlets nyo, saka na yun yung mga supply ng inyong broiler, yung inyong poultry ay dahan-dahan nyo ng pa-activate. So mayroon na kayong supply sa inyong sa inyong lechon manok. So in case walang supply, hindi pa tapos yung yung poultry, pwede naman tayo kukuha sa labas kasi napakaraming supplier din ng dressed chicken. Yun nga, kung wala kayong market, yun ang problema. So in case din meron kayong produce and then naubusan kayo, kukuha lang tayo sa labas. At least yung produce niyo sigurado na yung mabenta sa inyong mga lechon manok outlet. So napakaganda po ito, yung lalo na yung mga may-ari ng farm na nag-produce ng mga chickens like broiler and native. Pwede kayo nito, pwede itong business nito pasukin nyo para meron na kayong outlet. So ganun po guys, ganun ang simpleng explanation ng backward integration. Sinaset up natin muna yung ating retail. Retail means pwede lechon or pwede yung dressed chicken bininta mo as retail, kumbaga doon sa mismo na direct consumer, hindi yung sa mga dealers. Meron kayong produce na from farm to table, kumbaga doon mismo sa galing sa inyong poultry nyo, kinatay natin, binibinta nyo sa ating lechonan or binibinta nyo sa ating talipapa or sa mesa ng inyong kumbaga direct talaga doon sa mga consumer. Hindi na tayo dadaan doon sa middleman. So since meron tayong farm, maximize natin yan na yung mga produce dyan, tayo mismo yung magbenta. So paano gagawin yan? Gawin muna natin yung ating mga retail outlets like lechon manok, lechon house, yung sa baboy din, yung mga lechon belly, lechon baboy. At least mag-develop kayo ng market para doon sa mga alaga nyo, para hindi kayo maproblema sa pagbinta. So at least kumikita talaga kayo kung ganon yung setup ang gagawin nyo. Kumikita nga yung naglilitsyo na binibili nila yung yung manok, lalo na kayo kung kayo nag-produce tapos nire-retail nyo, lalo na kayong kumikita. Okay, so ganun lang guys ang sinasabi kong backward integration. In a large scale, yun, small scale yan pag-usapan natin. In a large scale, halimbawa magkaroon tayo dyan sa Luzon ng more than 100 outlets. Yung 100 outlets na yan, nag-daily na tayo ng 3,000 or 30 pieces per store. Then mayroon tayong 100 stores, that's 3,000 already a day. So napakalaking volume na yan. So ang gawin natin dyan, gagawa tayo ng cooperative or member na lahat ng mga may-ari ng lechon house. Gagawa tayo ng sariling poultry, tayo pa rin ang may-ari. Then yung produce natin, diretso na doon sa ating mga lechon house. Kumbaga lahat tayo ay retailer, tayo din ang producer. Ganon yung setup kumbaga. So establish na natin yung lahat ng mga lechon house. Kumbaga kasama kayo doon sa 100 or 200 stores. O gagawa tayo ng poultry, kasama din kayo doon para lahat na produce doon ay doon pa rin konsumo natin. Pero hindi natin lahat na konsumo ang ating gagawin doon. Bali siguro mga 50% lang o 70% lang yung gagawin natin para meron pa rin tayong mga source sa labas para hindi naman tayo, so halimbawa kasi may makuting problema, pwede tayo makakuha sa labas, ba? Hindi natin alam. So kahit 80% o 60 to 80% produce natin, yung iba na volume kukunin natin sa labas na mga supplier. Ganon ang backward integration in a large scale. Kumbaga establish na yung sales natin, gawa tayo ng production para sa ating sales. Ganon yung ibig kong sabihin ng backward integration in a large scale. So pwede yan, halimbawa dyan sa bandang Mindanao, isang isang island, sa Romblon or ilan kayo dyan, ilang nagagawa mo.
Kumbaga kahit sarili mo lang, mayroon kang 50 na outlets or 30 na outlets, yung lahat na stores mo, kung magkano yan yung daily mo, pwede mo yan gagawin sa sarili mong poultry. Ikaw na yung mag-harvest doon sa produce mo para sa sariling lechon house natin. Okay, so huwag mo walang pag-asa guys sa farming. Mayroong kita dyan, basta anuhin na natin, pag-isipan ng maigi kung paano tayo kikita, lalo na sa livestock at sa poultry. Okay, ganyan na muna guys, at maraming salamat ulit sa inyong magsubaybay sa ating channel, lalong-lalo na sa agribusiness how it works. Maraming salamat sir, Buddy Gansenya. Bye bye.